Mapagpalang araw o gabi sa ating lahat mga ka-mindset, no? So may i-share lang ako sa inyo mga ka-mindset kasi nga kanina may nabasa akong post, sabi doon mga ka-mindset na pray for the Philippines daw kasi nga lahat daw ng tao sa Pilipinas is vlogger na. Diba? So medyo nakakatuwa o nakakatawang basahin, pero syempre nakakalungkot din kasi nga ano bang masama sa pagiging vlogger nating mga Pilipino, 'di ba? Ano bang masama kung lahat tayo magiging vlogger, 'di ba? Wala namang masama doon kasi for your information mga ka-mindset, sa ibang bansa pa lang, 'di ba, may mga YouTuber na talaga doon o mga may nag-YouTube na. Halos lahat din ng mga tao doon is nagba-vlog na rin, 'di ba? Kasi kailan ba nauso yung vlogging mga ka-mindset? Syempre especially nung pandemic. Kasi nga wala masyadong walang ganap sa buhay, walang trabaho, kaya mostly ng mga tao is nagba-vlog. So sa ngayon dumadami ang vlogging kasi nga syempre sa totoo lang may kita sa pagba-vlog, may kita sa Facebook, may kita sa YouTube, di ba? Or TikTok kung nagbebenta ka, kung ano-ano pa man, or minsan kinukuha ka bilang isang endorser. So para sa akin mga ka-mindset, walang masama sa pagiging vlogger natin. Di ba? Lalo na especially kung ang content naman natin is matinong content, di ba? Ang content naman natin is pang-inspiration o tips or ano pa ba? Tutorial sa mga buhay-buhay natin. Wala namang masama doon. 'Di ba? Lahat naman tayo is may karapatan, lahat tayo is 'di ba? We're living in democratic country which is lahat tayo may pwede magpasya sa mga gusto nating gawin. So sa mga taong yun nga nagsasabing pray for the Philippines kasi nga lahat na tayo is vlogger, huwag niyo na pansinin yun mga ka-mindset kasi nga 'di ba? Kaysa naman lahat tayo magiging addict, lahat tayo magiging masamang tao, magiging masamang loob. 'Di ba? At sa pagiging vlogger natin, as long as wala tayong tinatamaang tao, wala tayong inaapakan, wala tayong sinasaktan. 'Di ba? As long as may Facebook tayo or may YouTube tayo or may TikTok tayo, rights natin 'yan kung anong gusto nating gawin. Kung gusto mo bang mag-vlog o kung gusto mo pang aliw-aliw lang sa buhay. So sana wag tayo magpa-apekto doon mga ka-mindset, no? Kasi nga marami naman ding proven and tested na may kumita, may sumikat o may nagbago ang buhay sa pagba-vlogging. 'Di ba? Kasi nga kung isipin mo, indahin mo yung mga sinasabi nila, for sure talagang mapanghihinaan ka ng loob. Kagaya ko mga ka-mindset, 'di ba? Syempre when I'm pangatlong account ko na to, when I'm start vlogging, ang pangit nga sa akin dati kasi nga laging na-hack yung account ko. Laging na-hack, so that's why pabago-bago ako ng pangalan kasi nga na-hack yung pangalan ko. But still hindi pa rin ako tumitigil, hindi pa rin ako sumusuko kasi nga malay natin, 'di ba? Wala namang bayad. I-share mo lang yung ideas mo, share mo lang yung knowledge mo. Malay natin mag-boom, malay natin mag-click. Ngayon kung hindi man, wala ka namang talo kasi nga hindi ka naman gumastos, hindi ka naman napagod masyado. Yun lang ang gagawin mo sa pagba-vlog, mag-share ka ng ideas, mag-share ka ng thoughts mo, mag-share ka ng kaalaman mo sa buhay, 'di ba? Especially sa content ko, more on motivational, inspirational. Malay natin may magbago ang buhay dahil sa mga pinagsasabi natin dito. So ulitin ko lang mga ka-mindset, huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong mapanghinaan ng loob kung minsan pinagtatawanan na tayo ng iba. Okay? Yun lang at yun lang. Huwag kang tumigil sa pagbablog. Malay mo magbago ang buhay natin in the future. Okay? So once again, mindset is power.